Ang bibi mo at ang bibi ko. Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pagkakaibigan. Ikaw ba, yes friend, kung tatanungin kita, kailan mo huling nakabanding ang iyong mga matatalik na kaibigan o mga tao sa buhay mo na feeling mo ay kapatid mo mula sa ibang nanay or ibang tatay? Diba, yung mga kaibigan natin na bagamat lolo-loko, bagamat siraulo, mahal na mahal mo. Aww! Diba, ito yung mga taong nagpaparamdam sa'yo na hindi ka mag-isa. Mga taong nagpaparamdam sa'yo na hindi mo kailangan ng jowa para sumaya. Kasi yung presensya lang nila, sapat na. Aww! Puro kayo ganyan, samantalang iba nga ginagawa niyong third, fourth, fifth wheel. Diba? Yung mga magkakaibigan na may kanya-kanyang jowa, may kanya-kanyang partner, lalo lang pag pupunta ng mga outing ng mga beach, tapos ikaw mag-isa ka lang, diba? Tapos gagawin ka nilang photographer, videographer, babastos ninyo. Wala kayong mga respeto sa mga single kagaya ko. Ay nako, pero kidding aside, no? Ang sarap-sarap balikan yung mga alaala natin kasama yung mga matatalik nating kaibigan. Yung mga taong out of nowhere, biglang papasok sa buhay mo. Makakasundo mo, makakapalagayan mo ng loob, masasakyan mo yung trip. Diba? Amazing Diba? Kung paano mo mahanap, for example, yung taong mamahalin mo, yung jojowain mo, yung aasawahin mo. Kung gaano ka magical yun para sa'yo, for me, ganun din sa friendship. Diba? Paanong ang mga taong magkakapareho ang humor, magkakapareho ang ugali, magkakapareho ang tabas ng dila, magkakapareho ang buhol ng sikmura, nagkakakilala, nagkakasundo, at bumubuo ng isang masayang barkada. Diba? Ang amazing. And these people, yung masasabi mong talagang iti-treasure mo kasi panatag kapag kapiling mo sila Buong tiwala yung binibigay mo sa mga taong to. Lahat ng baho mo, lahat ng mga pagkakamali sa buhay mo, lahat ng mga tagumpay mo, lagi kang sabik na i-share sa kanila yun. Kasi alam mong isa sila sa mga numero na nakasuporta sa'yo. Isa sa mga pinakamasaya kapag may mga nagagawa kang tama sa buhay mo. Kaya naiintindihan ko po, no, yung mga yes pre natin na grabe mag-invest ng lahat-lahat, bagay, pinansyal, emosyon sa mga kaibigan nila. Kasi grabe din sila pahalagahan. So they give it back. May mga jowa na, or may mga kaibigan na feeling natin hindi kompleto yung isang experience kapag wala sila. At sa isang barkadahan talagang kompleto yung role. May clown, may chismosa, may dramatista, may kontrabida, may maldita, may bida-bida. Pero lahat kayo nagja-jive, lahat kayo masaya. And that makes you perfect. Your yung circle ninyo mas nagiging masaya dahil diverse kayo. Iba-iba yung ugali ninyo, iba-iba yung katangian ninyo. And yet, nagkakasundo kayo. Kaya naiintindihan ko rin kung bakit ganun na lang yung hinagpis at sakit ng nararamdaman ng mga yes pre natin na merong alitan sa kanilang mga kaibigan, di ba? Sabi nga nila parang kapag nagkaroon ka ng hindi pagkakaunawaan sa iyong mga kaibigan, daig pa nun yung sakit
ng pakikipag-break sa'yo ng jowa mo. Totoo. Kasi yung jowa napapalitan, madali lang yan. Hindi ka nga makahanap ng jowa mo, biboy. Hindi, I mean, andyan lang yan di ba? It's replaceable. But for me, friends, isa to sa mga special na tao na talagang mahirap palitan Yung talagang malulungkot ka kasi andun yung pangihinayang, nandun yung takot na baka ipagkalat yung mga sikreto mo. Diba? Charot lang. Diba? So, it's so nice to have friends na masasabi mong tunay at totoo talaga. Yung talagang authentic. Yung kapag sinangla mo sa pawn shop at talaga namang, ang taas ng value nito. Mamahalin to kasi hindi to peke, totoo ito. Ganon. Diba? Yung mga friends na masasabi mong kahit kaunti, alam mong dekalidad. Kahit 2, 3, 4 lang kayo sa circle ninyo, for as long as masaya kayo, for as long as nagkakasundo-sundo kayo. It's a nice companionship. Diba? Na kahit minsan nakakaurat na yung ugali mo, na kahit minsan may ugali ka talagang hindi maintindihan. Alam mong may gigets ka nila, diba? Maiintindihan at maiintindihan ka nila. Matatakbuhan mo sila. Minsan nga, to be honest, no, medyo malungkot itong katotohanan, pero kapag meron ka mga problema sa buhay mo, sila pa yung mas nauuna mong takbuhan kumpara sa pamilya mo. 'Di ba? Aminin niyo may mga ganyang klase ng tao. Yung hindi open sa family pero open sa friends. And I think it's okay, 'di ba? At least meron kang support. Meron kang matatakbuhan na masasabi mong komportable ka at mapagkakatiwalaan mo. Tapos nakakatuwa lang din yung unti-unti nakikita nyo yung progress ng isa't isa, di ba? Simula nung mga panahong bata pa kayo, mga panahong mukha pa kayong basang sisiw, sa tuwing naliligo kayo sa ulan hanggang sa unti-unti na kayo nagsisilakihan, unti-unti nang naglalandian. Di ba? Yung unti-unti na nagkakajowa ang lahat hanggang eventually magkakaroon na ng sariling pamilya. So it's nice na nagkikita-kita pa rin kayo, kompleto pa rin yung samahan ninyo. At para bang panahon lang talaga yung kalaban ninyo, 'di ba? Yung edad lang talaga na kung pwede lang, kung hindi tayo mamamatay lahat, magkakasama pa rin tayo hanggang dulo. 'Di ba? So ikaw ba? Again, ibabalik ko yung tanong, uulitin ko. Kailan mo huling nakasama yung mga kaibigan na masasabi mong totoo? Yung mga barkada na itinuring mong tunay na kapatid mo. Kailan yung huling beses na muntik ka nang mamatay dahil sa kakatawa dahil sa kanila? Alam nyo, minsan kapag tumatanda tayo, aminin natin, no, sad to say, nababawasan at nababawasan talaga yung interaction natin sa mga kaibigan natin. At isa yun sa mga dapat nating tanggapin. Pero syempre, hindi pa rin dapat nawawalan ng dahilan para magkita-kita, di ba? Hindi pa rin dapat nawawalan ng pag-asa na magkakasama pa rin kayo sa kabila ng lahat ng pinagkakaabalahan ninyo kasi at the end of the day, you need them. Kailangan mo ng moral support. Sila yung backbone ng lifestyle mo Yung tipong kapag meron kang na-experience, alam mong sila yung una mong gustong pagkwentuhan. Sila yung unang dapat makarinig. Kasi alam mong sila rin yung hindi ka huhusgahan. Yun yung masarap na pakiramdam, di ba? Yung ang dami-dami nating gustong ikwento sa personal. Kaso nga lang hindi magawa kasi busy. Minsan nakakalimutan na lang yung mga kwento, di ba? Minsan nga kahit matagal kayong hindi magkita, at the end of the day, lumipas man ang 5, 10, 15 taon, alam mong walang nagbago sa inyong relasyon. Ganun pa rin yung samahan ninyo. May mga times din na kapag tila gusto mo nang sumuko sa buhay, kapag parang pagod ka na, pag sobrang dami mo ng problema, naiisip mo na sana
nandyan sila. Sana kasama mo sila. Sana naririnig ka nila. Sana nadadamayan ka nila. Kasi, again, sila yung unang makakaintindi sa'yo. Kasi feeling mo mas magiging okay ka kahit papano kapag sila yung napagbuntungan mo. Kaso, 'di ba? Wala eh. Tumatanda tayo eh. Dumadami yung responsibilidad, nauubusan masyado ng mga pagkakataon at panahon na magkita-kita kayo. Iisip mo na, sana kasama ko rin sila dito. Kaso wala eh. Wala na rin masyado nagme-message sa group chat. Yan, kasi blinak ka na pala. May bago na pala silang group chat, hindi kasi sinama. No, alam nyo, dala lang naman talaga ito ng pagpasok natin sa realidad ng mundo na hindi tayo habang buhay ay bata. Hindi natin habang buhay ma-enjoy ang pagtakbo-takbo sa bawat lansangan, bawat kalye ng lugar na tinitirahan natin. Hindi natin habang buhay mahahawakan yung mga bagay na bata lang ang nag-e-enjoy gaya ng jumping rope, pogs, jackstone, at kung ano-ano pa. Kasi darating at darating talaga sa punto na uusad tayo sa buhay natin. Magkakaedad tayo. Marami tayong ibang taong makikilala along the way. So sana yung mga moments na kasama mo sila, yung mga pagkakataon na nagkakabanding pa kayo, magkakabarkada, sana itanim mo sa alaala mo yun. Sana pagkaingatan mo sa puso mo yun. Sana baunin mo yun. Hanggang sa magkita-kita kayo ulit sa pila ng pensyon. Grabe naman, ang tagal naman na nung next na pagkikita. Di ba? Okay. Ay nako, wala. Tumatanda na talaga tayo. No? Nag-iiba na yung responsibilities natin, which is yung trabaho, yung sariling pamilya mo, di ba? And it's okay. Ang mahalaga, alam mong nandyan lang sila, di ba? Hindi na siya kaya ng dati na puro lang happy-happy kasi ngayon, mas dumadami na yung mga responsibility, dumadami na yung mga dapat gawin, may mga dapat gampanan. Pero gayon pa man, at the end of the day, alam mo na nandyan lang kayo para sa isa't isa. Na kapag dumating yung kahit anong uri man ng aberya o problema, sila pa rin yung una mong makakasama. Kaya, bottom line ng ating usapan ay pagkaingatan nyo po, pangalagaan nyo po yung mga tipo ng mga kaibigan na kahit patagal nyong hindi nakikita o nakakasama, nananatili pa rin at hindi pa rin nawawala. Yung mga uri ng kaibigan na minsan mong itinuring bilang isa sa mga bukod tangi mong yaman. Yan, di ba? At yung mga yaman na yan, dapat binabaon sa lupa para protektahan. Kaya ibaon mo sa lupa yung mga kaibigan na yan. At alam mo, 'di ba, na kahit ano pang iba to sa iyo ng mundo, durugin ka man ng kung sino-sinong tao, may mga kaibigan kang baback up sa iyo kahit na alam mong mas duwag sila kesa sa iyo. Yung mga matatapang lang, 'di ba? Sino umaway sa iyo, friend? Friend, tara sugurin natin. Tapos nandun na yung kaaway, friend. Tara na, friend. Magpatawad tayo, friend. Have mercy. Huwag tayong pumatol, friend. Kasi makikinis yung balat natin, di ba? Yung mga, alam mo na, takot tayo sa peklat. Kaya, ayan, di ba? Masarap i-cherish yung mga kaibigan na alam mo rin na magandang impluwensya sa'yo. At malalaman mo lang na good influence ng kaibigan mo kapag gusto siya ng magulang mo, di ba? Yung kapag nagpaalam kayo, sinabi niyo, tita, magsiswimming po kami, ganito ganyan. Pag siya ang nagpaalam, pumayag agad, alam mong matik good influence yan sa'yo. Pero kapag sinabi mo pa lang yung pangalan niya na, ay mama, papa, kasama ko sa ganito ganyan, magsiswimming kami sa ganito, ay hindi pwede! Sila yung kasama mo, kilala ko yung mga halang na bitukan ng mga kaibigan mo na yan. So alam mo na, di ba? Makinig ka sa magulang mo paminsan-minsan na nasa hindi ka tamang pagkakaibigan. Ay naka, well anyways, mas patunayan natin ang malalim na kahulugan ng pagkakaibigan. Oo, sa pamamagitan ng kaperahan. Hala, nabibili ang kaibigan. Dahil sa tropa, sabi nga natin, no, money is not an issue. Wow! Big word, we. Kaya pala sumasakit ulo nyo sa hatian at ambagan tuwing may gala kayo. Kaya pala hindi ka nagpapatalo, kaya pala may calculator ka talagang dala para lang hindi ka malamangan. Pues, idagdag nyo na itong iaambag ko dahil sa mga oras na ito ay mamimigay na po ako ng papremyo ang tumataginting na 500 piso para sa ating...
Yes, friend! Ipagkalat mo sa mga kaibigan mo na si Biboy Bibo ay namimigay ng papremyo ng tumataginting na 500 piso. Ay, pero teka lang ha. Baka porket narinig nyo yan, bigla na kayong makipagkaibigan sa akin. Baka gusto nyo lang namang kaibiganin si Biboy Bibo para magkaroon kayo ng kaibigan na gwapo. Kapal ng mukha. Okay naman, yes friend, eto na, kanina po ang hinahanap natin ay ang 3 uri ng pagkain na masarap gawing pulutan. At eto na, marami ang nag-send ng kanilang mga kasagutan. Oo, pero karamihan parang ang sinad yung mga ulam nila. Bakit gano'n? Sino nagpupulutan ng tinola, ha? Sino nagpupulutan ng mga sabaw-sabaw na pagkain? Parang kadiri na. At eto nga, may isang namumukod tangi, nangingibabaw na kasagutan. O kaya naman sa'yo na ang 500. Congratulations! Shaira Maas! Congratulations sa'yo, Shaira Maas. Sa'yo na ang tumataginting na 500 piso. At ito ang kanyang kasagutan. O, sabi niya, DJ Biboy Bibo, ang kasagutan ko ay una sa lahat, Kropek para sa mga tropa kong feeling perfect. Tama. Pangalawa, French fries with cheese para sa mga tropa kong mahilig sa chismis. Ay, yan talaga yung masarap na pulutan minsan, chismis, di ba? Yung buhay na may buhay, siraan nyo kahit na namumuhay ng matino at matiwasay. At pangatlo, sisig para sa mga tropa kong tanga sa pag-ibig. O dahil dyan, dahil sa witty mong kasagutan, sa'yo na ang 500 at sana i-share mo yan sa iyong mga kaibigan. Dahil dyan, papulutan ka naman. Diba? Ano, ganyan-ganyan na lang tayo. Matapos mong siraan yung mga kaibigan mo. At Shaira Maas, kung naririnig mo ta sa mga oras na ito, ang kailangan mo namang gawin ay mag-send ng iyong valid ID at syempre ng iyong GCash number para tuluyang mo na makuha ang iyong tumataginting na premyo, ang 500 piso. Wow, ang laki-laki naman na para sa ating Pera, pera! Pera, pera lang yan! Pera, pera! Pera, pera lang yan! Well, anyways mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB niyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo, magkasama't magkarinigan po tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong no problem. Ang 101.1 Yes FM. Sabay-sabay, solid. Good night, BB. Mwah, mwah. Come start